Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Estado ng karapatang pantao at freedom of expression and opinion sa Pilipinas, ilan sa mga natalakay sa komprehensibong dialogo ng Department of Justice kasama si United Nations Special Rapporteur Irene Can. Ayon sa DOJ, binigyan diin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez ang mga reforma at programa na ipinatutupad ng DOJ para isulong at pangalagaan ang freedom of expression and opinion sa Pilipinas. Tinalakay din ng dalawang kampo ang pagsusulong ng fundamental rights alinsunod sa international standards at best practices. Ayon kay Undersecretary Vasquez, nakatulong ang dialogo para mapatatag ang international cooperation at mapagtibay ang commitment ng DOJ sa pagsulong ng hustisya at karapatang pantao sa Pilipinas. Aabot sa mahigit 3,000 mga banyaga ang hindi pinayagang pumasok sa Pilipinas noong 2023 ayon sa Bureau of Immigration. Sa pahayag ng BI, ang 3,359 na mga foreign nationals ay kinilala bilang undesirable aliens, registered sex offenders at mga pugante. Meron din ilang mga hindi pinapasok sa Pilipinas dahil walang entry visa o return ticket. Pinakamarami ang mga banyaga na naharang sa NAIA, sumunod ang Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport. Siniguro ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mas mahigpit na pagbabantay ng BI upang masigurong walang iligal at puganting banyaga ang makapapasok sa Pilipinas. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, ubay-ubay ka mga Davaoenyo na kabenepisyo sa nagkadayang serbisyo gikan sa Office of the Vice Mayor sa Davao City. Atol sa gimong medical mission o free legal consultation sa opisina ni Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. nga gipahigay na sa Barangay Indangan, Davao City ni atong adlaw nga Sabado. 214 ka mga individual ang nakabenepisyo sa mga serbisyong medikal, samtang 40 ka mga individual ang naka-avail sa serbisyong legal. Nahimong malampuso ng mga aktibidad sa pakigtinabangay sa nagkadang ahensya sa City Government of Davao o sa Barangay Council sa Indangan, ngun man sa mga partners sa pribadong sektor. Samtang nakigtagbo sa mga lokal nga opisyal sa Tagum City ang mga nisalmot sa Tagum John Book International Scouts Exchange Program niadtong adlawng Lunes. Kauban ang 9th City Council, Boy Scout of the Philippines, Tagum City Council ug Korean Scouts. Adunay 8 ka mga Korean Scouts ug usa ka adult leader ang nagpabilin sa syudad. Kauban ang 3 ka foster families sugod niadtong Enero 21 hangtod Enero 26 ning tuiga. Tumong sa mga exchange program ang oportunidad sa mga scouts gikan sa managlaing local, national, international scout organizations nga makabisita usab sa usa ka nasod aron mapaambit ay ilang mga programa, kalihukan og scout tradition. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Tagang salamat Julius Pacot. At yan mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!